Okay, live na tayo. Disyembre 12, alas 4 ng hapon. At muli, nandito po tayo sa Barangay San Nicolas, Bayan ng Llanera. Dito po sa nire-repair na Talavera Siphon. At muli, makakapanayan po natin. Nako, eto, walang tulog. Mukhang puyat na yung mata. Si Engineer Roel Leanyo Behiga, kasama po ang mga magsasaka mula sa Naglabrahan, Yuson. Ayan. Si Manong Chris ng Namane. Ayan. At siyempre si Kagawad Arthur Biag. Kapol, andyan din. Naglabrahan. Ayan. Magandang hapon, Engineer. Isang magandang hapon po na pagbati mula po sa pangalan ng NIAU Chris sa pangunguna po ng aming Department Manager, Engineer Alvin Manuel. Ngayong pong hapon ay meron naman po akong konting may ibabalita sa inyo. Alam niyo po, kahapon ay tinawagan ako kay Diego. Opo. Ako po ay kasalukuyang nanananghalian pero pinagpaliban ko po muna yon dahil tumawag siya. Kahapon po ay sabi ko magpunta kayo doon at magkape tayo ng umaga. Pero hapon naman po pala kayo pupunta, wala po akong dalang kape ngayon. Pero ituloy ko lamang po, Ka Diego, yung pong aking nabanggit sa inyo kahapon na 4 na poste, ngayon po ay 10 na. Opo, nakita nga po namin. Nakita po namin. Bumaba kami. 10 na po yung poste at sa kabutihang palad po ay nagdidiretso po tayo. Bagamat kanina pong bago mananghali ay nagkaroon po ng aberya yung isa nating vibro hammer. Pero nagawa na po siya at yung pong dilaw, siya po yung nandun, nagagamit na po siya. Meron po tayong 2 vibro hammer na operational at amin pong inaasahan na 8 araw buhat kahapon, mayayari po yung 30 poste. Opo. Pero nag-exceed po kami sa target kahapon hanggang ngayon, yung pong aming 4 na poste kada maghapon ay naka-6 po kami. Yun po yung magandang balita, Ka Diego. Salamat po sa inyong suporta, salamat po sa inyong panalangin. At nagbibiro nga po ko, Kape. Yung po kasing pangalan ng ating contractor ay Angel Builders. Opo. Naway samahan siya ng libu-libong anghel para makatulong po at makatapos po tayo ng maaga. Alam niyo po, Ka Diego, yung pong mga gap na nasabi ko kahapon, nalalagyan po siya ng takip na collar, Opo. ay nagsisimula na po tayong mag-drill. Opo. Kung saan yung pong expansion bolt, ikakapit po yun sa konkreto, ikakapit po yun sa bakal upang yung pong collar na ating gagamitin ay hindi po siya matuklap. Yung po kasing lumang konkreto, pag nilagyan mo po ng bagong konkreto, ay hindi po yun kumakapit. Opo. Matutuklap po yun sa katagalan ng panahon, kaya tayo po ay naglalagay na po ng mga expansion bolt. Kasabay na rin po yung pong pagbubutas ng ating manhole kung saan papasok po yung tao sa ilalim upang magbutas po ng panibago at doon po natin padadaanin yung pong konkreto. Mag-i-inject po tayo ng konkreto sa loob. Sa kasalukuyan, Ka Diego, hindi pa po namin alam kung gaano po kalawak yung guwang sa loob. Wala pa pong nakakapasok doon, pero nung pong kasalukuyang inoobserbahan yan, halos 10 pie yung pong lalim ng guwang sa ilalim. Kung kayo po ay may kisame sa bahay, pagtungtong nyo po sa flooring, pagtingala nyo, halos ganun po kalalim yung guwang sa ilalim. Yung pong haba, hindi pa po namin alam. Madedetermine lamang po namin yun pag po kami nakapagsimulang magbutas doon po sa flooring. Salamat po, Ka Diego, at tinutuon nyo po yung aking imbitasyon kahapon na kayo po ay dumating kahit hapon na. Sana po susunod, baga po kayo magpunta, Ka Diego. Opo. At napasin ko nga po, Engineer. Para umaga pupunta. Opo. Napasin nga po namin, merong 4 na submersible pump. Merong daw na pinakamalakas yung merong PVC. So, yung sinasabi po ninyo na medyo kinakailangan ng dagdag na submersible pump. Ano pong sabi rito ng Angel? Yung pong Voltron, ang tawag po nila doon, di sa po yun, Cap. Yun naman po submersible ay 3 horsepower. Kahapon po, problema uli kami.
yung pong isang 3 horsepower na submersible pump kagawad ay hindi po mapaandar ng generator. Oo. Sa haba po siguro ng linya, Opo. pero ngayong hapon, kung mapapansin niyo po yung nagdaang sasakyan, may dala po siyang panibagong Opo, generator nakita nga po namin, dalawa ng generator. na para doon. Opo. Ginagawa po natin, Kap, yung pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan upang tayo po ay makapenetrate po sa ilalim ng struktura. Yun po kasi yung pinakamahirap sa amin ngayon, hindi po namin alam kung gaano po kalalim at kalawak yung guwang po sa ilalim. Ayun. Okay. So, baka meron pong masasabi. Kap Castro, Kap Kali, pakihiram niyo po yung mic. Ito, matagal na magkakilala si Kap Kaling tsaka si Engineer Behiga. Ano po masasabi ninyo dito sa trabaho nila? Ako po sir, hindi po bumaba dahil sa nahihiya naman ako na bumaba dahil yung tauhan ni engineer bawal hong bumaba. Maintindihan ko naman yung kalagayan niya base sa manda nung nakakataas sa kanya. Pero base ho sa mga na ipapaliwanag nyo, naintindihan ko naman ho, yung paliwanag ni engineer, yung buwang sa ilalim na sinasabi niya, hindi pa nila alam dahil hindi pa nila aabot yung ilalim na nabutas para makita nila yung buwang sa ilalim kung gaano ka lalim o gaano ka haba ang sinasabi niya. Siguro sa mga darating na araw ay malalaman din ho natin sir yung luwang na sinasabi natin. At isa naman, ang gusto ko lang matanong, kung ilan ho bang sugpungan yung lalagyan ng pinaka sintron niya. Di ba ho? Parang sintron ho ang kwan ho nun. Kasi sugpungan ho siguro yung kwan. Ilang sugpungan daw? Yung sugpungan ho, kung ilan. Maganda po yung tanong ni Kap. Yung pong sugpungan ay 6. Yung pong grabe ay 5. Yung pong pinakagrabe ay 1. So, 6 po yung dugtungan. Lahat po na yon ay lalagyan po natin ng collar, parang belt. Kajego, parang belt po yon. Ibabalot po natin doon upang masyerto po natin na walang lalabas na tubig at wala pong pressure na mababawas. Alam niyo po, Kap, pag po yung strukturang pressurized na kagaya po nito, pag po merong singaw, para din pong bomba nyo pagka may singaw, matamlay po yung buga o baka mamatay pa yung bomba nyo. Pagka po may singaw, yung ating struktura Kajego, matamlay po yung buga ng tubig sa labas. At pag mabagal po yung buga ng tubig sa labas, matagal din po makarating ng Yuson. Yung pong tubig. Kaya po sinisierto po natin na yung butas ay maging silyado. 6 po. 6. Isa yung medyo hindi grabe, 4 yung medyo grabe-grabe, at isa po yung pinaka grabe. Ito po kasi yung naguntugan. Doon siya po ay bumagsak. Yung tumaklap sa ibabaw. Malaki po yung kanyang deflection, halos 2 pie, kaya Diego. Doon siya po ay bumagsak, nagkaroon po yun ng contraction, natungkab po niya, na-break po niya yung ibabaw. Tinanggal po lahat natin ng loose na concrete, at yun po ay papalitan natin ng mas matibay. Baka si Mano Chris, merong tanong Kap Castro, pakibigay po yung mic. Hawakan nila na po, Mano Chris. Magandang hapon po ulit, Engineer. Nabanggit po nyo kahapon sa interview ni Kajego at saka ni Konsehal Arthur na napansin ko rin nga po ngayon na talagang kulang sa tao, kulang sa makinarya. Sa question ko lang po, hindi po ba pwedeng humingi ng tulong sa AFP, sa Engineering Brigade? Lalo na, ang issue pong ito ay nasyonal, siguro pwede po nating ilapit sa Pangulo o kaya sa Sekretaryo ng National Defense. Dahil ako po, naging empleyado ng gobyerno noong araw, doon po sa Camp Aguinaldo, na madali naman pong lapitan ng Engineering Brigade kung talagang kailangan. Dahil ang pagkakaalam ko po nang masimulan ang Pantabangan Dam, kasama-sama po ang Engineering Brigade ng militar. Hindi po kaya pwede na doon po, suggestion lang po na para yung mapabilis dahil
Katulad ko po, 3 kaban po yung aking punla, iisang hektarya yung aking nagawang natamnan. Dahil talagang lumalim din po ang balong sa kabukiran na talagang malaking bagay po talaga yung pagkawala ng agos po ng irrigation na ito. Salamat po sa inyong katanungan, sir. Nauunawaan po namin yung inyong suggestion. Una-una po, ito ay under contract. Responsibility po ni Angel Builders na dalhin po lahat ng makinaryang kailangan. Pagdating po sa makinarya, kumpleto po kami ng backhoe, ng excavator, ng vibrohammer. Kumpleto din po kami ng pumpcrete. Yun na lamang pong bomba hanggang kaninang umaga, yun po yung mga kakulangan. At sa manpower po ay welder at saka po yung ibang workers. Nagbibiro po si Kajay ko kahapon naku yun daw bang bomba ng mga magsasakang apektado, lalo na si Kagawad, ay ipapahiram. Willing na willing po kami doon. Kami po ang magpo-provide ng krudo para po sa mga bombang ipapahiram. Yung po ay biro na kung meron po talagang magkukusang loob na magpapahiram sa amin, madali po naming mapatuyan ito. Pero unang-una, lahat po na yan, Kap, sir, ay responsibilidad po ng ating contractor. Nakasaad po yan sa kanyang equipment required na kinakailangang i-produce po niya, idala po niya dito, yung pong mga makinaryang kakailanganan. Salamat po sa magandang tanong niyo, sir. Salamat din po, Engineer. Baka meron pong katanong si Sek Luzon Mina. Okay, Sek Luzon. Para magandang hapon po, Engineer. Opo. Base ho sa takbo ng mga pangyayari at kung wala ng aberya, kung sakali, kailan ho kaya yung pinakamaagang operational na yung tunnel natin, yung ginagawa ho natin. Para yung kaalaman naman at pag-asa naman ng mga kapwa namin magsasaka na talagang asam na. Kaya hintay lang po namin kung yung talagang pinakakuan na panahon para maging operational yung natin. Alam niyo po ka, Diego, yan po yung pinakamahirap na tanong ngayong hapon. Opo, yan po yung pinakamahirap na tanong. Ang lahat po ng project implementation ay meron po itong tinatawag na schedule, sir. Base po sa aming schedule, nakatakda pong matapos yung aming concreting, yung pong pagbubuhos ng simento ay kalahatian po ng Enero. At yung pong konkreto, ulitin ko po ka, Diego, hindi naman po ito kaagad-agad magagamit. Pinatutuyo po ito Pero kung gagamitan po yan ng mga admixture, madali po siyang matuyo. Kaya magpapalugit pa po tayo ng 1 linggo after January 15. Kaya po sa aking padansya ay yung pong unang araw ng Pebrero na ahead ng 30 days sa unang araw ng Marso, palagay ko po kung hindi magkakaaberya, kung i-deliver ni Angel Builders lahat po ng kakailanganin dito, ay mayayari po namin yon. Baka po sakaling makaya namin ng 30 days ahead of schedule. Ano rin po ka, Diego, yung pong kontrata nito ay 9 na buwan hanggang Mayo hanggang Mayo. Pero ito po ay kinompress ng 30 dias. Ibig sabihin, pag po kinompress, yung pong mahabang 9 na buwan, dapat doblehin po yung makinarya, doblehin po yung oras, doblehin po yung mga taong gagawa. Na yun naman po yung pinagpipilitan natin na idala ni Angel Builders. Ulitin ko po, Kap, sir. Ang target po namin ng huling araw ng pagbubuhos ay 2 linggo ng Enero. Meron pa po tayong 1 linggong palugit pa kasi ipe-pressure test po yan. Titignan po natin kung merong katas o merong pong leak. So yung pong linggong palugit na yon hanggang katapusan po ng Enero, and hopefully unang araw po ng Pebrero ay pwede na po siyang padaluyan kahit meron pa po kaming ginagawa sa labas. Yung po yung capping, yung po yung concreting pa, at iba pa pong mga aktibidades outside ng struktura. Sana sir, nakasagot po ako sa inyo ng medyo detalyado. Ayan. At may katanungan din si Kagawad Arthur Biag. Ito, Opo, madalas na itong Hindi na katanungan, Diego. Ang ating pagpunta nung December 8, at ikumpura mo ngayon, napakaganda yung ating nakita, engineer. So may progress. Apo, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng engineer na ginagawa lahat ng magagawa ng
kontratista at saka taniya. Opo, kami po Kap nagdodoble oras. Binibiro ko nga po si Ka Diego kahapon na baka po sa May December 24 ng gabi na kumakain siya ng hamon at keso, kami naman kagawad dito ay naghahalo ng simento. Kaya nga po. Okay lang po sa amin yun. Kasi kinakailangan po namin ibigay yung pong aming pangako na 30 days po na palugit Opo. para po ito ay matapos at magamit po ng ating mga magsasaka. Maraming salamat sa sakripisyo. Opo. Hello po, magandang hapon din po, engineer. Siyempre, nagpapasalamat po kami dahil ayun nga, nasabi ni Kagawad Biag na malaking bagay po itong nakita po namin sa ngayon na dating nakaraan, wala pa tong mga bakal-bakal po rito sa gawi rito. Sa ngayon, nakita namin marami na pong nakabaon na mga bakal-bakal na nakaharang po rito. Kaya napakabilis din po yung inyong pagawain po rito. Kaya Alam niyo po sir, nakapasok po kami sa area Opo. ay halos 1 na po ng Disyembre. Ngayon po ay 12. Opo. 12 araw po kaming nandito pero hindi naman po kaagad-agad nakagawa kami Opo. Pero sa 12 araw po naming nandito, yan po yung progress. Alam niyo po Kap, yung pong poste, hindi po kaagad mabibili sa hardware. Yung po ay by order. Opo. Yung po ay dumating ng December 9 at nakapagsimula po kami makapagkabit ng December 10. Sa kabutihang palad, 3 araw yung pong aming pangamba na baka hindi po siya mailubog, maidiin ng vibrohammer, magandang balita sapagkat nakakaya naman po Kaya siyang naman po. palubugin. Ayun, opo. Meron pang kayong katanungan? So, engineer, sa susunod ng mga araw, papasyal ulit kami para mas malimit ang ating update. At yung ang katanungan ng karamihan na nanonood sa atin ngayon, kailan po mapapagos ang irigasyon? Sabi ni Emerson Lucas Santos. Ayan. At sabi naman, noong sabi nyo, January 15 aagos na, ngunit naging February naman. Ano ba talaga? Ganito po Ayan. yan. Binabasa ko lamang po yung kanilang mga kino-comment dito sa ating live. Ganito po yan Ka Diego, yung pong programa, yung pong schedule natin ay yung po yung aming referensya. Pero maaari pong ma-advance, maaari pong ma-behind yung pong aming progress sa kada isang araw. Ulitin ko po Kap, Kagawad, lahat po ng ating sama-samang effort na narito, tayo po ay nakasalalay sa husay at bilis ni kontraktor. Kahit po tayo ay hindi na matulog, nakabantay po dito, pero kung hindi po niya padadala yung pong kailangan nating makinarya at dami ng tao, ay hindi po talaga tayo makakaabante. Huwag po kayo mag-alala, sir, kung sino man po siya. Opo, si Ginagawa- Agot Bala. Ginagawa po natin yung pinakamabilis na paraan, pinakamatibay na paraan, upang mayari po natin ito sa lalong madaling panahon. Umihingi po kami sa inyo ng pangunawa at kami naman po ay naririto kahit po umaga, magkikita po tayo dito kung kayo po ay magpupunta ng umaga. Andito lang po kami Kap, Kagawad. Okay, maraming salamat, engineer. At sa susunod muli, ayan, wala kang babatiin? Nung una po ang tanong niya sa akin ay magdadala kayo ng merienda. Ay, nakalimutan ko. Ang sagot ko doon po Ka Diego, kontento na po ako na kayo ay makita ko at makasama ko at kahit papano po ay makapag-ulat ako sa inyo. Sa mga kababayan po naming apektado sa 9 na bayan ng Nueva Ecija at sa 3 bayan po ng Tarlac, ginagawa po namin yung pinakamabisang paraan upang matapos po natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po kayong mangamba na kami po ay hindi titigil hanggat hindi po ito natatapos. Okay. Maraming salamat, Engineer Roel Leanyo Behiga. Siya po ang project coordinator itong ginagawang Talaveras Siphon. Salamat po sa Ayan. inyong suporta. Okay. Maraming salamat, engineer. Thank you po, engineer. Ayan. Ka Diego,